So, morning po. Purihin ng Panginoon. Sa umagang ito ay patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos. Pakinggan ng kanyang mga salita at matuto po. So, sa umagang ito mga kapatid, gaya ng ating pong mga napag-usapan nung nakaraan, sa bawat huling linggo ng buwan, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng, imbes na kumbaga message na preaching, ang gagawin natin ngayon ay Bible study. So, malayo po ang bawat isa na, actually, hinihingi ko ang bawat isa ng kooperasyon. Pagbasa din, yan. Ito po ang mic para patulong po. Si Ate Lynn. Tapos, gayon din kung mayroong mga tanong at mga nais po na linawin sa ating pong pag-uusapan, ay malaya po ang bawat isa, no? Pwedeng masagot natin ngayon at karagdagang kaalaman, pwede rin naman maanuan natin sa mga susunod. Ngayong buwan po, ngayong linggo, pag-uusapan natin yung one truth, which is the gospel. So again, Bible study po tayo, mga kapatid. At pag-uusapan natin itong the gospel, o ang isang katotohanan na mapapakinggan natin sa banal na kasulatan, which is the Matthew, Mark, Luke, and John. The importance of the fourfold gospel of the Lord. So, maaari ko po na hingin ng bawat isa muli na manalangin po sa ating Panginoon. Shall we pray? Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa oras at pagkakataong ito. Ang dalangin namin ay patuloy na pagpapala niyo po sa amin ang paggabay at karunungan ng salita po ninyo. At mga iba't ibang kaalaman upang sa ganon, Panginoon, ang katotohanan na nasa kasulatan, na nasa inyong mga salita, ang siyang mapagsaluhan po namin. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, ito po ang dalangin. Amen. So, good morning po mga kapatid. Tatlo lang po. Good morning po. Yun, dami na, parang pinuntahan ko lang na conference nakaraang araw. So batiin po natin yung mga katabi po natin ng magandang umaga. Mga pagpasimula ng ating panambahan, saka na tayo nakukompleto. But anyway, pag-uusapan natin ang the gospel o ang mabuting balita o sa ibang salita ay magandang balita, which is the Matthew, Mark, Luke, and John. So mga kapatid, maaari ko po anyayahan po na makibasa po ang unang Korinto, Kabanata 15, talataang 4 hanggang 8. So nandito po sa ating, wala pa po, no? So, basa po ba? Sige po, sana nakakabasa po. Hindi po ba nakapabasa natin? Ang 1 Corinthians chapter 15, verse 4 to 8. Sige, Ate Lynn. Nasa na po yung mic. Pasensya na. Kasama yung 3. Apo. Sorry. 3 pala nagsimula. Sige po. Okay. So, ito yung gospel o yung mabuting balita. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Ayan, thank you po. So, yan ang mabuting balita. Ang sinabi na pinakamahalagang tinanggap ni Pablo ay ibinabalik niya sa mga taga-Korinto, pinapaunawa niya na may Kristong namatay, dumating sa lupa, pinanganak ng isang berhen, at namatay na buhay na muli. So yan ang mabuting balita.
na patungkol sa Panginoon. Mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat isa. Pero actually, may isa pang karagdagan dyan, hindi lang natin nasama. Kasama ng birth o yung kapanganakan ni Jesus, buhay niya, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang pagbabalik. Kasi sabi ni Pablo, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, walang silbi ang inyong pananampalataya. Kasi may mga Kristiyano na, kahit Kristiyano ay hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. Pero gayon pa man, actually noon yon sa panahon nila. Ewan ko lang po sa panahon natin ngayon. So pinaliwanag ni Pablo na, kung hindi kayo naniniwalang mabubuhay muli ang mga patay, para saan ang inyong pananampalataya dito sa, sa mundong ito? Kung hindi ka rin pala bubuhayin muli, na pagkatapos mamatay, para ka nalang usok din na sinasabi. O kaya, sinasabi ng ibang katuruan, pag nabuhay ka muli, di ba, magiging ipis ka daw kapag masama ka, o magiging lamok, o di ba? O kaya pag naging mabuting tao ka naman, maaari maging mabuting tao ka, maging tao ka muli, mayaman, sagana, di ba? So yun yung sinatawag na katuruan ng karma. O doon yun, hindi yung nakagawa ka ng mali. Tapos, hindi mo naman, alimbawa, may ginawa kang mali, tapos may bumalik sa yung mali. Hindi, karma mo yan. Hindi yan totoong karma. Ang totoong karma, kung anong buhay mo dito, pag namatay ka at muli kang nabuhay, magiging ganon ka nga daw, maaring tao, na mayaman na, o kaya isa sa mga nasa paligid. Di ba? But anyway, yun yung ibang katuruan. Pero dahil nasa gospel tayo, pinag-uusapan natin, wag natin kakalimutan na na ang kasama sa mabuting balita ay ang pagbabalik ni Jesus at muli niya tayong bubuhaying muli. Ngayon, mga kapatid, sabi dito ni Stephen Travis, the Gospels tell the story of Jesus not just to give us interesting facts about a historical person. They tell it so that we may discover good news about how Jesus can make a life-changing impact on us. So sabi ni Stephen Travis, nasabi niya, kinuwento, ibinalita, or nalaman mo si Jesus, hindi para magkaroon ng history. Diba? Parang sila MacArthur, sila Jose Rizal, at yung iba't ibang mga tao noon, sinabi sila, hindi para magkaroon lang ng history. And even Jesus, pero gayon pa man, ang pagkakaiba sa Panginoon, binalita ang patungkol kay Jesus upang ang tao ay baguhin niya at muling manumbalik sa Kanya. Sige po, pabasa po ang ating pong sumunod na slide. Sige po, sa iba naman po. Sa likod tayo, Tilin. Kung kanino mo iabot, okay lang. Sige po, the word gospel. The word gospel literally means good news and occurs 93 times in the Bible. Exclusively in the New Testament, in Greek, it is the word Evangelion. Sige. Sorry, brother. from which we get our English words evangelis, evangel and evangelical. The gospel is, broadly speaking, the whole of Scripture. More narrowly, the gospel is the good news concerning Christ and the way of salvation. So, yun yung good news. The evangelion or evangelical or evangelist or evangelism na tinutukoy na nagsasabing the whole Scripture, isang buong mabuting balita na sinasabing ang good news ay patungkol kay Kristo at sa kanyang pagliligtas. 'Di ba? Nasabi pa nga 93 times sa Bible, sinasabi ang good news o ang mabuting balita. Ngayon, mga kapatid, why the Bible tells us that there is a good news or gospel? Bakit sinasabi ng Bible na mayroong mabuting balita? Bakit kamo? Dahil kailangan nating maintindihan kung bakit mayroong good news. Actually, mag-i-start yan, bago magkaroon ng good news, ano yung bad news? Di ba? Siyempre, para magkaroon ng good news, para maintindihan mo bakit naging good news yon. O kaya, kung normalize naman, normal lang naman yun, di ba? Araw-araw kumakain tayo, di ba? Pero, sa buhay, mayroong bad news at may good news.
So anong bad news mga kapatid? Sabi dito, the Old Testament law was given to Israel during the time of Moses. Sige po, next slide. In Deuteronomy chapter 5, verse 1, the law can be thought of as a measuring stick, and sin is anything that falls short of perfect according to that standard. So sinasabi na mayroong utos ang Diyos, pero walang nakaabot doon sa kaluwalhatian, o di kaya sinasabi ng kasulatan na lahat tayo ay nangagkasala, nagiging ang Biblia ako. O lahat tayo nagkasala. At sabi ng kasulatan, or actually the law, o yung utos ng Diyos, halimbawa yung 10 utos, di ba? Sino nga ba ang mula sa pagkabata ay hindi nagkaroon ng kasalanan? So wala. So ibig sabihin, ayan sabi ng, I think sa Peter, kapag nasuway mo ang isa doon sa 10 utos, sumuway ka na sa lahat. Di ba? Paano pa kaya iba pang instruction ng Diyos? Huwag kang kakain ng ganito. Actually, sa Old Testament po, no? Huwag kang kakain ng ganito. Huwag kang hihipo ng ganyan. Huwag magkakaroon ng ganito sa iyong bahay o sa iyong buhay. Yun yung Old Testament. Kaya nga merong New Testament na tinatawag naman kasi yung Old Testament o yung Testament is kasunduan sa Tagalog. O usapan. Di ba? Pero nung usapan na yon, noon, totoo yon. Iba kasi yung usapan ngayon eh. Minsan ngayon, usapan na kwentuhan lang. Hanggang kwento lang, di ba? Hanggang hanggang laway lang, di ba? Pero noon, pag sinabing testamento o kasunduan talaga yan. Tapos pag sinabi pang, isinusumpa ko sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, wala nang takot ang tao ngayon. Hindi, ang tawag doon? Parang, yung mamatay man ako na sinasabi, mamatay man ako, saksi ang Diyos, o di ba? Pero alam niyo sa Bible, sinasabi doon, wag mo sasabing mamatay ka man. Bakit ka mo? Kasi yung buhok mo, hindi mo kayang gawing puti. Hindi, Brother Larry, may naman eh. Ang tawag doon? Pa-bleach ka naman eh. So, ang tinutukoy ng Panginoon, yung natural color ng buhok na puti. So, hindi mo kaya yun. Buhay mo pa kaya? Sabihin ng Panginoon, buhay mo pa kaya? Parang ipupusta mo, di ba? Tapos sabihin mo man, saksi man ng Diyos, paano kung nagsisinungaling ka? So, ibig sabihin, yung testamento, medyo napunta tayo sa Old and New Testament. Kaya nagkaroon ng Old Testament at New Testament, kasi yung Old Testament, katulad din niya ng bad news. Pero hindi sinasabing masama yung Old Testament o yung matandang kasunduan. Kaya lang kasi, ang tao, dahil hindi nga natin kayang sundin ang buong utos ng Diyos, ang nangyari, gumawa ng bagong kasunduan at good news ang Panginoon in order for us to go to heaven. Para sa atin, maligtas tayo. Para sa atin, makarating tayo sa langit. Sabi nga natin, kung walang karapat-dapat, papaano bibigyan ng buhay o panibagong buhay ang mga tao kung gayon din naman. Pero dahil ang Diyos, kahit na hindi natin kayang sundin ang lahat niyang utos, siya pa rin yung gumawa ng paraan. Sige, yung kasunduan natin, hayaan mo na. Gagawa na ako ng bagong kasunduan. Para sa ganon, maligtas ka. So yung dating kasunduan, yung utos ko, halimbawa nga, yung 10 utos na yon, kapag dahil hindi mo nasusunod, gagawa tayo ng bagong kasunduan, pero hindi na doon sa utos na katulad ng dati. Ano na ang utos? Believe and receive Jesus. Believe in Him, receive His salvation. Yan ang yan yung utos ng Diyos o yung New Testament o yung good news. So nagigets po ba natin mga kapatid? So, nagsisimula pa lang po tayo. Ilang slide yan, Sis Chin?
47. Nasa 3 pa lang ba tayo? Atin naman. 8 pa lang. Ready po ba kayo, mga kapatid? Okay. So, punta na tayo. So, the book summary of the gospel, which is the gospel, pag sinabi, Matthew, Mark, Luke, and John, that is the books of the gospel. Pag sinabi ngang gospel, patungkol kay Jesus. So, yung 4 na libro na yan, na nasa ating Bible, ay sila, yung 4 na yan, ang bumubuo ng kwento ni Jesus. So, hindi mo kasi pwedeng sabihin, ay, itong book of John lang babasahin ko. Ay, itong book of Matthew lang babasahin ko. Kasi pare-parehas yan. No. Wow, English ano? No. Di ba? Parang yung bata, no? No. Anyway, inaano ko lang mga kapatid, ano? Kasi yung 4 na yan, iba-iba yung layunin ng kwento nila kay Jesus. May mga makukuha ka o malalaman kang storya sa Matthew na wala sa book of John. Na may makukuha kang sulat o sinasabi ni book of John or ni John, John the Beloved, na wala naman sa book of Matthew. So bakit kamo? Kasi iba-iba yung layunin nila. Halimbawa, eto si Matthew, nung sinulat niya ang patungkol kay Jesus, gusto niyang i-present si Jesus as a teacher who is greater than Moses. Si Mark naman, isinulat niya yon, nagpo-focus siya doon sa Jesus as suffering servant. Si Luke naman, sinulat niya yon para, o yung fullest biography of Jesus, focusing on Jesus as the keystone in the history of salvation. And si John, sinulat niya yung patungkol kay Jesus to present Christ as the divine Son of God. So anong punto? Si Matthew gusto niyang etong tao na ito, na si Jesus, o yung great teacher, is greater than Moses. Anong kaibahan na kay John? Si John, tinutukoy niya, o sinulat niya yung about kay Jesus, gusto niyang ipaalam na siya yung anak ng Diyos. Makukuha niyo yung pinupunto ko mga kapatid kapag nabasa niyo yung 4 na libro na yan. Iba-iba ang nakasulat, pero hindi lahat iba-iba. Ibig sabihin, may magkakaparehas. May mga, minsan kahit parehas, may hindi nasulat si Matthew na may nasulat naman si Lucas. So, anyway, so yun yung book of the gospel. Nasa ano lang tayo, ano? Sige po, pabasa po ang Romans chapter 1, verse 16, para sa ating pong pasimula. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Yan. Gentile. So, ang sabi ni Paul in Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita o yung good news o yung gospel. Bakit kamo? Kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Mga kapatid, ganito ang punto. Ganito ang gusto ko pong ipunto rin sa part na yan. Kahit anong activity, kahit anong gawain sa loob ng church, kung hindi nakasentro ang Diyos at ang Panginoon, o ang Panginoong Jesus, hindi rin magkakaroon ng makapangyarihang kilos ang Diyos. Because a gospel alone, or the good news, or about Jesus alone, can save people, can save everyone. So, yan ang kapangyarihan ng Diyos. So, how do we know that the New Testament is reliable? Ngayon, Brother Larry, sabi natin, paano naman natin matitiyak na ang kasulatan o ang Bibliyang ito ay mapagkakatiwalaan, dapat paniwalaan at totoo? Paano po, mga kapatid? Sige po, kung meron po, pwede naman po na ano. Sa tingin nyo po, mga kapatid, paano, halimbawa pag tinanong kayo, bakit ako maniniwala sa Bible? Sige po, wag po kayong mahiya. Bakit po kaya? Ano yung pag tinanong kayo, mga kapatid? Minsan ba may nagtanong na po ba sa inyo patungkol sa Bible? Tanong na, bakit ako maniniwala dyan? O
O kaya kayo yun ang tanong, ba't ako maniniwala sa Bible na yan? Baka yun pala yung ano nyo ninyo, no? Yun pala yung mga termino ninyo dati nung di kayo naniniwala, no? So bakit kaya magiging reliable or kapani-paniwala ang kasulatan? How do we know that we can trust the words that we have here? Paano natin mabibigyan ng pundasyon na totoo ang salita ng Diyos? So actually, babahagi natin tong 5. The key points about evidence for the gospel, o yung katotohanan para matiyak mong totoo ang salita ng Diyos. Una, sabi doon, manuscript evidence. Ikalawa, early Christians' writings. Ikatlo, non-biblical historical resources. Ikaapat, archaeological evidence. And yung ikalima is yung martyrdom of early Christians. Hindi ko pa nga nasama yung mga scientific evidences eh. But anyway, di ba? So, actually, isa sa scientific evidence, ano po ba ang mundo? Flat o bilog? O, di ba? Hanggang ngayon, pinagtatalunan, hindi ano yan, flattened earth yan. Di ba? Ngayon, actually, sabi ko nga, kahit etong generation na ito sinasabi pala, hindi, flat earth tayo eh. Ay, hindi circle of Pero in the book of Isaiah, more than, I think, 4,000 years or 6,000 years ago, kung hindi po ako nagkakamali, o sana po, hindi nga. Basta, more than 4,000 or 5,000 years ago, sinabi na ni Isaiah yun. Sinabi na, naisulat na ni Isaiah that the earth is circle. Pero hindi nga nagbabasa ng Bible, kaya talagang malilito. Ngayon, ito yung evidence para matiyak natin na ang Biblia ay totoo. Kasi ganito yan papaano yan? Halimbawa, papaano mo outside the Bible, o hindi mo to gagamitin, paano mo matitiyak na totoo ang Biblia? Di ba? Kasi pinag-uusapan natin one truth o isang pinagmumulan ng katotohanan, yung gospel o yung mabuting balita o ang Biblia. So outside the Bible, paano mo masasabing ikaw mismo, wag na lang doon sa iba, ikaw mismo, paano mo matitiyak yon na totoo ang Biblia? Ay di, sinabi ng Diyos eh. Paano ka makatitiyak na talagang galing sa Diyos yon? Huwag kayong mag-alala. Huwag din kayo matakot. Kasi, hindi naman yan hahayaan ng Diyos na makonfuse ka. Magbibigay ang Diyos ng mga katotohanan para patotohanan niya na sinabi niya to. Una nga, sabi natin yung manuscript evidence. Pwede po pabasa mga kapatid. May tinatawag na Muratorian canon. Sige po, sa likod naman. Sige po, ako si... po, wag po kayong mahiya. Nasa Bible study po. Ayan, yan. English po, sorry naman. Pasensya na po kasi yung mga resources natin, kahit ako din naman, mga kapatid, baka mas malito pa kayo pag tinagalog ko yan. Sige po, kaya Moratorian Canon. The Moratorian Canon, also called the Moratorian Fragment, is an ancient list of New Testament books, the oldest such list we have found. The Moratorian Canon has discovered by Italian historian Ludovico Muratori. The original document, which was probably written in Greek, is dated to about AD 180 and lists 22 the 27 books that were later included in the New Testament of the Christian Bible, included all NT books except Hebjas. Yan, sige po. Thank you po, Kuya Alan. So sabi dito, may tinatawag na Moratorian canon. Yung fragment. Anong fragment? Yung kumukukak. Hindi, joke lang. Fragment. Ito ay papel. Di ba po? Noon, ang papel, noon, para magsulat ka, noon nung mahaba pa, ano ang material nila para makapagsulat? Sa sila susulat, mga kapatid? Sa dahon. Bukod pa sa dahon, Nanay Bering. Sa bato, di ba? Tinatawag na mga yung iba stone ages. Aged ba yun? Anyway, di ba? Sa bato, inuukit talaga nila.
Pag modern na, galing yan sa, sa mga dahon, halaman na tinatawag naman na iba. Yung iba ginagamit ay papyrus. Ngayon, ganyan nga, so ang Moratorian Canon, sabi dito, na-discover siya sa taon, I think, 19 something na taon. Tapos, kasi may, alam niyo po yun, nalalaman nila kung anong date nabuo yung isang, halimbawa yung sulat na yon. Meron silang ginagamit doon eh. Actually, hindi ko na-note yun. But anyway, may ginagamit silang measuring para malaman nila na itong itong fragment na to or sinulat na to ay taong AD 180. Ayan, ito po yun. AD 180. Ano po tayo ngayon? AD 2025. Di ba? Ano yung AD? After death or Anno Domini na tinatawag. So, ibig sabihin, sa kapanganakan ni Jesus, up until now, 2025 na ang nakalipas. So, 180 AD, doon na isulat yung na-discover ni Muratori or Ludovico Muratori, na-discover niya to, na nakasulat sa Greek, na nilalaman ay 22 list sa loob ng, ito kasi 27, di ba? So, na-discover niya 22 na mga sulat. At yun nga, sabi ko nga, meron pang ibang tinatawag na na-discover ni Muratori na ibang mga kasulatan. Meron pa po, nung mga early churches, halimbawa tayo, mga early churches ng taong, sa mga susunod na taon, 30 years, 3,000. Kung sakali, ang mundo yung nananatili pa ng 3,000, di ba? Early church pa rin. Anyway, so early church, in AD 363, yan, may tinatawag na Council of Laodicea. Big sabihin, meron na silang kasulatan, hindi pa yung nandito hindi pa yung ganito Ano pa siya, fragment pa nga siya. Talagang scroll, may tinatawag pang scroll. Di ba? Tawag dito, kung nakikita niyo sa mga pelikula, may binubuklat pa na, yun nga, fragment. Yun yung tinatawag na scroll. Hindi katulad kasi nito, books na siya, na na lang, mas simple. So, yung early church, sa panahon ng 363 AD, the Council of Laodicea was regional Christian synod of approximately 30 clerics from Asia Minor, which assembled about 363 to 364. All Old Testament and 26 books of New Testament except Revelation. So lahat daw ay tinatanggap nila ng mga kasulatan o Bible sa panahon nila. And maliban nga lang doon sa Book of Revelation. Sabi pa din, the Council of Hippo naman, o Hypo, nasa AD 393, often played a notable role in the early Christian church and was home to Saint Augustine. Ganon din yung Council of Carthage, parehas sila. Yung Council of Hypo and yung Council of Carthage, parehas silang naniniwala na lahat, itong isang buong New Testament na ito ay pinaniniwalaan nila na inspired by God. Kaya lang, sabi ko nga, itong Council of Laodicea, lahat ay pinaniniwalaan nila maliban lang doon sa Revelation. Doon sa Moratory Canon, natagpuan yung 22 list ng mga fragment. So, early, ang Bible, hindi siya nabuo sa panahon ng bago o ilang taon bago ang Muslim religion. Hindi rin siya nagkaroon ng Bible sa panahon ng mga Catholics na pinaniniwalaan ng iba or ng ilan na sa kanila nagmula yung Bible. Hindi po. Wala pa pong Catholics sa panahon ni Jesus. Sa panahon pa rin ni Jesus, sabi ko nga, itong yung naisulat yung New Testament, nasa 180 AD pa lang, may
Bible, may New Testament na. Kaya lang hindi dito nga. Nasa fragment pa nga siya. So nagsisimula ang Bible noon, hindi dito sa panahon ng Catholics or hindi sa panahon ng anumang reliyon, maliban sa panahon ng Panginoon, itong New Testament. Early years ng muling nabuhay ang Panginoon. May tinatawag ding canonicity of the Bible. The word canon, mga kapatid, means rule. So, hindi sila pwedeng, may natagpuan na, tawag dito, mga fragments, mga sulat patungkol kay Jesus. Sulat nila patungkol sa sa Panginoon. So hindi pwedeng lahat tatanggapin nilang totoo. Bakit kamo? Kasi mayroong nagko-contradict. 'Di ba? Halimbawa, kwento na lang. Kwento ko. Kinuwento ko kay ate ganito. Tapos narinig lang. 'Di ba? Kinuwento naman sa iba. Tapos yung kinuwento sa iba, kinuwento rin sa iba. Na, ano ibig sabihin? Na, minsan, di ba, nag-iiba-iba. Pasa-pasa. Kapag hindi talaga, kapag hindi talaga, may ibang layunin o intention doon sa sinasabi sa'yo, minsan, nagiging bias di ba? Halimbawa naman, kapag kayo kinuwentuhan, lahat ng kinuwento sa inyo, maaalala nyo po ba? Hindi rin, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing, pero may mga tao talaga na kinuwentuhan patungkol kay Jesus, may mga na-witness about Jesus, pero nado-document nila, naisusulat nila yon, naaalala nila. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng natagpuan noon ng mga fragments or mga sulat patungkol kay Jesus ay totoo. Bakit kamo? Kasi kaya nga may canonicity. Ito yung tinatawag na, sige po, next po, Ate Chin. Yung word canon means rule or batas or standard for anything. For early Christians, it meant the rule of faith, what is accepted as authoritative scripture. So dapat mayroong may batas kung paano natin masasabing, galing to sa Diyos, ito ay totoo, at meron din ang sasabing, paano mo masasabing hindi to totoo? Di ba? So, sabi sa letter C, it is most often found in the sense of rule or law of a church, an accepted rule. Halimbawa, nung mga nakaraang, I think, 10 to 20 years ago, buhay na po ako na. I think 10 years or 15 years ago, may nabalita, actually may nakita ko sa isang Google na tinatawag na The Gospel of Thomas. Pero bakit gano'n? May 4 lang ang gospel patungkol kay Jesus. Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit? May natagpuan silang early fragments na sinasabing tinatawag na Gospel of Thomas. Alam nyo kung ano nakasulat sa Gospel of Thomas? Ang nakasulat doon, si Jesus may asawa. At yung asawa niya ay si Mary Magdalene, nagkaroon pa daw ng anak. Meron pang ibang fragments doon or mga sulat noon na natagpuan nila or sinasabi na si Jesus daw, nung bata-bata pa si Jesus, nahulog daw yung kalaro niya. Parang, syempre, noon kasi hindi naman bubungan talaga yung talagang patag na o sementado noon. Yun yung pinakabubungan nila. So, yung bata daw, nakalaro ni Jesus, nahulog. Pagkahulog ng bata, binuhay na muli ni Jesus. Sa panahon na kabataan ni Jesus yan, So, sabi ko nga kanina, meron pang patungkol kay Jesus na naisulat, kumuha ng buhangin si Jesus, I think, tapos, hiningahan niya, then naging dove. Ibon. Yung yung pangalan nito, buhangin. Nag-form siya ng dove, then hiningahan niya, nagkaroon ng buhay. So yun yung mga sulat doon na hindi kinikilala kasi meron ngang batas or may rules nga sila para ma-accept na
ano yung totoo, ano yung hindi. So dapat, sabi nila, so ganito ang batas natin. Para ang Bible, buo talaga siyang salita ng Diyos. Hindi siya mahaluan ng kasinungalingan. Sige po, pa-next po. So ito ang criteria. Ang criteria nila, written by an apostle. O mga apostol. Si Matthew, si John, si Paul, si Peter. Yan yung mga mga apostol. Dapat din, sabi niya, written by a close associate of an apostle. Sa Mark, kay Luke, kay James, or kay Jude. Halimbawa po, mga kapatid, sino na po ang nakapag-devotion po sa inyo na natapos na ang Book of Romans? Marami na po ba? Okay. Sino ang sumulat ng Book of Romans? Sino po ang sumulat ng Book of Romans? Sige, sino? Ha? Sino po? Si Pablo po ba? Hindi. Meron kayong na-miss. Meron kayong nakalimutan. Totoo yon. Salita ni Pablo yon. Ang sinasabi kong sino sumulat, yung literal na sumulat. Babasahin ko po Sabi yun, Brother Larry, parang nag-iiba ka na ng katuruan. Sabi dito sa Romans chapter 16, verse 22. Romans 16, verse 22. Sige po, pabasa po, mga kapatid. Baka sabihin nyo, iba yung Bible ko eh. Sige po, Romans 16, verse 22. Saan nakakita po? Si Tercio. Sino si Tercio? Kumbaga parang siya yung secretary ni Pablo noon. Yung literal, yung tinutukoy ko, sino yung literal na sumulat? Si Tercio. Pero talagang salita yun ng Diyos na binahagi ng Diyos kay Pablo na siyang sinalitahan naman ni Pablo at isinulat din ni Tercio. So, di ba? So, yun yung sabi dito sa ikalawa, dapat close associate ng mga apostol. O kaya napabilang itong isang Book of Romans kasi maaring si Pablo ang sumulat kasi nakalagay naman doon, I, Paul, sinabi naman niya. Pero sa bandang dulo, Romans 16 verse 22, si Tercio bilang isang, sabi nila, ay secretary, kumbaga, may secretary na, ni Pablo, siya yung sumulat. Hindi natin alam kung bakit maaring may sakit si Pablo noon, o anumang reason bakit si Tercio ang sumulat. Pero bagaman ganun din, kinikilala pa rin siya na close associate pa rin ni Pablo. So, yun nga yung ikalawa. So, alam niyo na, Book of Romans, di ba? Maganda yan. Yung pangatlo, thus the writing had to be apostolic in addition to showing evidence of inspiration. So, yun yung ikatlo na criteria na nagpapakita talaga na mayroong evidence ng inspiration, inspired by God. Saka nga doon, sabi ko nga, hindi sila naglalaban-laban. Kasi bakit kamo? Ano yung sabi ko kanina? Kumuha ng buhangin or putik si Jesus, hininga niya, naging ibon. Di ba? Ano pa yung isa ko sinabi? Nung bata si Jesus ay nakapagpabuhay siya ng kalaro niya. Pero mga kapatid, magko-contradict kasi yun sa sinasabi, I think sa Book of John, sa chapter 2. Sige po, pabasa po. Book of John, chapter 2. Verse 11. Handa lang po natin yung sarili natin kasi medyo kapag Bible study talaga, hindi siya masyadong personal na application, but it is more on information na magbibigay sa atin ng knowledge. Pero bagaman ganoon, lahat naman nagsisimula sa knowledge eh. 'Di ba?
So hindi lang tayo puro damdamin, dapat meron ding karunungan. Hindi lang puso, dapat meron ding utak, di ba? Anyway, opo, tama po. So John chapter 2 verse 11, pabasa po. Opo, Nainida. Nainida. Para marinig ka doon sa John 2 verse 11. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Amen. So, ano sabi doon? Yung ginawa ni Jesus na wedding at Cana, ano yung wedding at Cana? Nangyari doon? Jesus turned water into wine. Di ba? Ngayon, sabi ng verse 11, yun yung unang kababalaghang ginawa ni Jesus. So, ibig sabihin ng punto, hindi pwedeng nung bata-bata pa si Jesus, may nangyari ng ganon. Magko-contradict yun, una pa lang yun, yung wedding at Cana. Pero sabi nung ibang kasulatan, na wala dito sa Bible, nung bata daw si Jesus, nakapagpabuhay na siya ng patay. So, yun, nagko-contradict. Kaya hindi nagkakaroon ng maayos na or hindi napasama yung sulat na yon sa Bible. So Christians believe that God has spoken through prophets, sabi ng Hebrews 11 verse 1, sabi ng Hebrews 11 verse 1, mga kapatid, sa unang panahon, nagsalita sa atin ang Diyos. Pero itong halos, kumbaga, katapusan na sa huling panahon, ay nagsalita na sa atin ang kanyang anak. Sa pangatlo, sige po pa next. Now, through the apostles and inspired writers of, inspired writers of the New Testament. Una, nagsalita ang Diyos Ama, sumunod ang anak sa huling panahon, at ngayon naman ay mga inspired apostles. Sabi ng 1 Corinthians 14:37. So una pa lang yun, mga kapatid. Nasa canonization pa lang tayo o canonical writings pa lang. Ang ikalawa ay early Christian writings. Pwede po pabasa? Nasaan po yung mic? Sige po, Tagalog na po iyan. Ito po. Sino po? Sige, bro Chano, ikaw na. Nagtaas ka ng kamay, di ba? Ay, di ba? Ay, sorry. sorry. Sige, pabasa po ang Luke chapter 1. Kagalang-galang na Teopulo. Marami na pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ito, ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapag-aral ng salita ng Diyos. At 3. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusin ninyong matiyak ang katotohanan ng mga tinuturo sa inyo. So, si Teofilo, naghahanap siya ng katotohanan. At maraming mga bali-balita tungkol kay Jesus na naabot sa kanya. Kaya lang, gusto niyang makatiyak. Ngayon, si Lucas, mga kapatid, si Lucas ay hindi siya apostol. Ano ang criteria kanina? Dapat apostol. Pangalawa, dapat close relationship or companionship or malapit sa mga apostol. Pero bakit si Lucas, hindi naman siya apostol sa panahon nila? Hindi rin naman siya, mako-consider siya na malapit na kasama ni Pablo noon. Kasi kung sa Book of Acts, kung mababasa ninyo, nakasama si Lucas sa mga travel ni Paul. Sinong nagsulat ng Book of Acts? Si Luke. At kinuwento ni Lucas lahat na nangyari kay Paul. Ibig sabihin, paano mo kukwento yung nalubugan si Pablo ng bangka kung hindi ka kasama? Diba? Ibig sabihin, throughout Paul's ministry, kasama si Lucas.
So, eto si Luke, hindi siya apostol, pero kasama siya. Ngayon, anong sulat ni Lucas? Anong layunin niya? Layunin niya, sabi niya, matapos kong suriin, sabi niya muna dito, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo. Paano? Sa anong paraan? Sa pagsusuri ng buong ingat. Si Lucas ay doktor. At kapag doktor ang sumuri, di ba, ano talaga yan? Meron doktor-doktoran. Pero sa panahon nila, talagang doktor. Ngayon, mga kapatid, di ba? Tayo mga Pinoy, nagiging doktor tayo sa panahon ng karamdaman. Ay ubo lang yan, iubo mo pa. Ay hindi, gutom lang yan, itulog mo lang. Hindi, pag masakit ang ngipin, anong dahilan? Anong gagawin? Iinom ng gamot. Anong gamot? Constant. Diba? Ang dami ng gamot ako naririnig, ha? Yun pala, masakit yung ngipin kasi kulang pala sa pera. Hindi, joke lang. Ngayon, mga kapatid. So sabi, si Lucas talagang sumuri siya at yung doktor ang nagsuri at talagang buong ingat na ginawa ni Lucas. At gayon pa man din, mga kapatid, sinabi niya, gusto kong makabigay ng tiyak na totoong salaysay para sa inyo. Ikatlo, non-biblical historical resources. Sabi ko kanina, paano masasabing totoo ang Bible na hindi mo ginagamit ang Bible? Diba? Paano sasabihin totoo ang Diyos kung hindi mo ginagamit ang Bible? O sa paraan na hindi mo gagamitin ang Bible? May tinatawag na ontological evidences na meron pa ngang halimbawa ito ay historical resources or evidences. May tinatawag din na mga evidence na nasa paligid natin. Halimbawa, yung mga halaman, yung mga hayop, yung kalawakan, yan yung mga anong brother tawag doon? Evidences? Mga nasa paligid? Mga ganong evidences. Anyway, so sabi ng kasulatan, may tinatawag naman na evidences na ibang mga tao, hindi Kristiyano, kundi hindi rin Hudyo, hindi rin kalahi ni Jesus. So, sino? So, basahin natin ito. Sige po. Una, Roman historians like Tacitus o Tacitus and Josephus mention Jesus and events described in the gospel. So, may tao noon na historian. Di ba? May tao noon na historian na hindi siya Hudyo, hindi rin siya Kristiyano sa panahon na yon, at Romano. So Roman historian siya. At sinabi niya ang patungkol kay Jesus. Sabi dito, Josephus was the court historian of Emperor Vespasian. He recorded these references to Jesus at the end of the 1st century in his famous history, Antiquities of the Jews, or yung mga kwento, mga bagay na patungkol sa mga Hudyo. First, he recounts the execution of James. Sinabi niya yung patungkol kay James, yung pagkamatay ni Santiago. At ganoon din, sa pangalawa, sabi ito sa second, sige pa next. Second, Josephus makes a remarkably detailed reference to Jesus. At this time, there was a wise man. Sabi, ito yung sulat ni Josephus. At this time, there was a wise man. Wise man pa nga ang tawag niya called Jesus. And his conduct was good. He was known to be a virtuous. Many people among the Jews and other nations became his disciple. Pilate condemned him to be crucified and die. So pati si Pontius Pilate, sinulat niya ang patungkol doon. At sinulat niya rin na si Pontius Pilate ang nagpa-crucify kay Jesus. But those who would become his disciple did not abandon his discipleship. They reported that he had appeared to them 3 days after his crucifixion and that he was alive. So, si Josephus, isang Romano,
isang Romanong historian na kinukwento niyang may Jesus na tinatawag, may wise man na tinatawag na Jesus, tapos may na pinapatay siya ni Pontius Pilate, tapos yung mga disciples niya or mga tagasunod niya, hindi inabandon yung paniniwala nila kay Jesus, kundi pinapangalat pa nilang may nabuhay ng muli si Jesus. So, outside the Bible, maintindihan mo na may ibang tao na outside sa relationship kay Jesus na nagpapatotoo sa Panginoon. Na nagpapatotoo kay Jesus at nagpapatotoo doon sa gospel na tinutukoy natin or doon sa mabuting balita. Na magsasabi na hindi lang Kristiyano or nagiging bias ang isang Kristiyano kung bakit sinasabi niyang totoo ang Kristyanismo or di kaya ang Bible. Kundi may ibang tao na siyang nagpahayag ng katotohanan patungkol mismo kay Jesus, sa kanyang mga disciples, at sa mga sinasabi ng mga disciples niya. So, meaning to say, mga kapatid, dito sa punto natin, hindi mo kasi kailangang ipamukha sa tao yung totoo. Lilitaw at lilitaw talaga yung katotohanan. Hindi maaring galing sa iyo, pero maaring galing sa ibang tao. Di ba? So last po, may tinatawag naman na archaeological evidence. Yung archaeological, alam mo yung archaeologists, yun talaga naghahanap sila ng mga naunang evidences nung unang panahon. Di ba? Mababalitaan ninyo, may mga tawag dito, may mga taong mga nakaka-discover ng mga sinaunang dinastiya o dynasty. Di ba? Pati nga yung mami. O yung mga, anong tawag doon? Pero, nung mga una nilang panahon. Pinatotohanan din nila. Alam niyo po bang pinatotohanan din ng mga archaeologists yung pagkahati ng Red Sea? Alam niyo, nung siniyasat ng mga archaeologists yung Red Sea, ano po yung Red Sea? Pulang dagat. Ang Red Sea ay, anong pangyayari doon? Mga kapatid? Hati. Dumaan yung mga tao. Pagdaan ng mga Israelita, anong meron? Sumunod na pangyayari. Sumunod ang mga Ehipto. Pero yung mga Ehipto ay tinabunan ng tubig. So, nagkakaintindihan po tayo sa part na yun. Ngayon, alam niyo na discover nila, sa ilalim ng Red Sea na yun, doon sa mismong kalupaan ng Red Sea na yun, may mga chariots na natagpuan. Mga gamit ng mga Ehipto ng mga sinaunang panahon pa. Na nagpapakita ng evidences na meron talagang nangyaring crossing the Red Sea. May nangyari talagang patungkol kay Moses, 'di ba? At yung mga Israelita. Meron pa silang tinatawag, hindi ko nga lang nailagay dito kasi puro sa gospel lang tayo. May tinatawag pa yung alimbawa, Mount Horeb. Alam niyo Mount Horeb, doon ibinigay yung 10 utos. At yung Mount Horeb na yon, may doon, may tawag dito. Malapit sa Mount Horeb, may malaking bato talaga doon na hati sa gitna. At yung sa gitna na yon, may nakitang bakas kumbaga ng tubig. So, hindi ko nga lang nailagay, sorry, kasi hindi naman siya part nung gospel Pero sinasabi ko lang na even archaeologists nagbibigay ng evidences regarding sa mga nangyari noon. 'Di ba? Kahit din naman sa atin. Paano mo masasabing totoo ang kwentong Lapu-Lapu at Magellan? Ay, hindi, mayroon sa palengke na tinawag na Lapu-Lapu. Bakit? Kasi may nangyari talaga doon sa Mactan. 'Di ba? Alam niyo po ba sino ang pumatay kay Magellan? Sino ang pumatay? Hindi. Alam niyo po kasi hindi po si Lapu-Lapu. Hindi si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Isa sa mga kawal ni Lapu-Lapu. Kaya nga lamang, si Lapu-Lapu kasi yung naging leader that time. Kaya yung success ng pagkapatay kay Magellan ay success din ng leader. Di ba? Parang ngayon, sino pinakamaraming ranggo?
sino mas mataas ang sweldo? Ay yung mga matataas na tungkulin, di ba? Sino ang nasa garahan? Di ba? Oh. Anyway, parang ngayon, sa panahon natin, sino ang kawawa na nag sa kahirapan? O sino yung mayaman? Anyway, so archaeological evidence regarding dito sa gospel. Sige po, next slide na nga po. Dami ko naman sinasabi. Anyway, kasi gusto ko lang maintindihan ninyo mga kapatid na may mga evidences regarding dito. So, dito mga kapatid, itong, makikita nyo to, ito yung tinatawag na Qumran, na, ayan, where Dead Sea Scrolls were found in the caves near Khirbet Qumran, on the northwest shore of the Dead Sea. Ito yung Dead Sea, ito yung Qumran. Yan. So, itong na yan, dyan natagpuan yung Dead Sea Scroll. Yung scroll na tinatawag na nilalaman ng iba't ibang mga sulat, early writings o biblical accounts na nakarecord accurately sa binabasa. Actually, nakita ito between 1947 to 1956. So, hindi magkakalayo. Medyo ilang taon lang yung iba, no, na agwat. So, natagpuan ng ganong taon yan. At nung binalikan nila yung Bible, which is yung fragment, tapos pinagtugma nila yung scroll, walang pagkakaiba, sabi nga doon, accurately, parehas. Nandun din yung, sabi doon, remaining unchanged for over 1,000 years. So yung mga Dead Sea Scroll and so on na mga pangyayari, ay mga natagpuan dito, pinapatotohanan na kung ano yung nasulat sa Biblia natin ngayon, kahit matagal na siyang naisulat, totoo. Dahil sa natagpuan din ng mga Dead Sea Scroll. Marami kasi natagpuan dyan ng mga sulat. Sabi pa dito, according, etong next slide, ito ay tinatawag na Pool of Bethesda. Hindi pa siya visible noon. Pero dahil mayroong mga archaeologists na naghahanap nga ng mga evidences sa mga sinaunang panahon, na nila yan, anong tawag dito? Parang nahalungkay o nahalungkat nila yan. And sabi nga ito ay Pool of Bethesda na mababigyan ng katunayan sa John chapter 5 verse 2 to 9 na mayroong totoong nangyaring Pool of Bethesda. Diba? So, sabi ko nga, tawag dito, ang mga archaeologists at ang Bible nagkakaroon ng katugmaan. Hindi kasi talaga nagko-contradict ang kung anong mga scientific works or discoveries natin dito sa mundo. Sabi ko nga, kaya lang may ibang mga layunin talaga ang ibang tao. Halimbawa, kahit scientist na, hindi pa rin naniniwala sa Diyos, pero maraming scientists ang naniniwalang may Diyos. Di ba? Kasi science itself, hindi siya pwedeng mag-contradict sa nilikha ng Diyos. Di ba? So, nagtutugma lahat yan. Anyway, so, sumunod ay yung 1961 Italian archaeologist excavating Herod's Palace, Bethlehem, uncovered a limestone blocking bearing the inscription Pontius Pilate. Sige po, next po. Yan. Yung inscription na yan, o yung mga naisulat dyan, yung inscription na, pangalan dyan ay Pontius Pilate, Prefect of Judea. Confirming he governed during at the time of Jesus. The artifact cements Pilate as the verifiable biblical figure who sentenced Jesus to crucifixion. So, yun nga yung tinutukoy natin kanina, na maraming, kahit din yan sa mga bato na inscribe or ginuhit or inukit, ay magbibigay ng katotohanan ng mga unang panahon. Kasi mahirap nang kumuha ng mga evidences kahit 1950 pa, tapos kukuha ka ng evidences 100 years, AD 100, di ba? Halimbawa,
Sino pa ang may pagmamayari ng inyong lolo, lola, kalololohan? Meron pa po bang naipamana sa inyo? Baka naman. Wala na, no? Di ba? Paano mo matitiyak na ikaw ay tawag dito, lahi ni ganito? Sa kwento na lang. Pero ang Biblia kasi, ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay ng katotohanan hanggang salita lang. Nagbibigay siya ng katotohanan kahit sa makikita mo, archaeologies. Di ba? And last po ay yung martyrdom of early Christian. Yung willingness nila na ibigay yung buhay. Sino nga bang buhay ang ibibigay para sa buhay ng iba na hindi mo naman kamag-anak? Di ba? Pero dito mga kapatid, sa martyrdom of early Christians, yung mga Kristiyano sa unang panahon, kaya nilang ibigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Si Peter namatay ng patiwarik na cross sign. Hindi siya, sabi nila, pa-cross na as in cross. Pero sabi naman ng iba, cross na as in cross naman. But anyway, kung ano man yun, namatay si Peter ng talagang martir. Maraming early Christians na na namatay na may para sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Dati kasi, ang salitang Kristiyano o pangalang Kristiyano, hindi talaga siya pagpupuri sa Panginoon. O hindi siya, tawag dito, sa mata ng mga tao noon, hindi siya magandang pangalan noon. Ang Kristiyano sa panahon noon, panlalait. Ay, Kristiyano kasi na sumusunod follower ka ni ganito eh. Diba? Panlalait yon. Kaya sabi ni Pedro, kung tinatawag kayong Kristiyano, abay, magalak ka. Bakit ka mo? Kasi, dala mo yung pangalan ni Kristo. O yung pinaniniwalaan. Kaya huwag kang mahiya. Ha? So, yun yung unang panahon. Siguro, i-skip natin itong mga part na yan kasi medyo matagal na yan eh. Yung yung Emperor Nero. Alam niyo pa po ito, mga kapatid? Emperor Nero. Sa history, may tinatawag na Emperor Nero. Dahil gusto niyang mabuo yung kanyang, salmo o poem, kumbaga parang bukod sa inuusog niya ang mga Kristiyano noon, gumawa siya ng isang paraan para maging tanyag. Una, sinunog niya yung along the vicinity niya. Tapos, ang ginawa niya, sinisi niya sa mga Kristiyano yung, yung, kumbaga may kagagawan nun. Ngayon, dahil nagalit ang mga Romano sa mga Kristiyano, maraming Kristiyano noon na talagang pinersecute. Yung iba pinatay, yung iba pinakain sa leon, kahit bata. So maraming mga Kristiyano noon, sa panahon niya, na nadawit ang pangalan at pinabatay, na wala ka namang ginagawa ding masama. But anyway, yun yung panahon ni Emperor Nero. Panahon natin, medyo lapitan natin. Kilala niyo po sige po, sino po yan? Si Hitler po, di ba? So alam natin yan, kilala natin na si Hitler, he is known for killing 6 million Jews o mga Hudyo. Kasi sabi nga daw nila, paniniwala kasi ni Hitler na dahil sa relihiyon, kaya ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak o pagkakaroon ng kaguluhan. So, pinointan niya itong mga Hudyo, kaya ang nangyari, isa sa mga naging gawa ni Hitler ay yung i-persecute at papatayin ang 6 million na mga Hudyo. Of those 11 million people that Hitler killed, so biruin niyo kung 11 million na napatay niya sa mga digmaan, 6 million, may kalahati ang napatay niyang mga Hudyo na naniniwala din kay Jesus. So it is not known how many were Christians. So hindi na mabilang, kumbaga. 6 million? Ano pa yan? Slight pa lang yun. Susunod natin. Slight na mga tao. Ito naman ay si Joseph Stalin.
So, sinasabi natin to para ipaalam na ang evidences ng Biblia ay hindi lamang hanggang sa sulat, hindi lamang hanggang sa salita, o hindi lamang sa mga natagpuan ng mga archaeologists, kundi mismo sa buhay ng mga tao na ito nung unang panahon na ibinigay nila yung kanilang buhay alang-alang sa panghahawak ng kanilang pananampalataya. Kasi totoo naman, kahit sa panahon natin ngayon, makakabalita kayo na may mga Kristiyanong tumitiwalag sa kanilang pananampalataya. At may mga reliyon na buhay o pananampalataya. Pag tinalikuran mo ang buhay, o ibig sabihin, mas pinili mo yung pananampalataya mo kay Jesus, mamamatay ka. Pero kung pinili mo yung buhay, tatakwil mo si Jesus. At ganito yung sitwasyon ngayon. So sabi ko nga, may mga taong kayang ipagpalit ang buhay sa mundong ito alang-alang sa panghahawakan na pananampalataya. Kasi alam nilang totoo ang salita ng Diyos eh. At alam nila na ang buhay dito ay na may buhay na inilalaan ng Diyos sa kanila o sa ating lahat. Kaya kaya nilang ipagpalit yung buhay nila, wag lang mawala yung pananampalataya nila kay Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Kung kinilala mo ko sa iyong kapwa o sa maraming tao, kikilalanin din naman kita. Kung ikakaila mo ko, ikakaila din naman kita. Sinang ng Panginoon eh. At yun yung naintindihan nila. Bakit kamo? Alam nila na mas mahalaga ang Diyos sa buhay nila. Si Joseph Stalin, kumbaga parang kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga naging follower din to ni Hitler or baka sumunod. Tapos si Hitler, si Stalin naman. After taking power in Russia in 1920s, after Hitler's death, Stalin continued to send people away to die in gulags, many of them for being a Christian. The true number of those who were eventually killed is somewhere closer, medyo malapit daw sa 60 million. According to some experts, it is not known how many Christians were among those 60 millions were killed, but hundreds of thousands of Christians were sentenced to die for their faith in re-education camps, so it can be assumed to be a higher number just by looking at the percentage. So sabihin na natin hindi 60 million, pero sabi doon, malapit sa 60 million ang mga Kristiyanong namatay dahil sa pananampalataya nila. Dahil sa paniniwala kay Jesus, dahil sa paniniwala sa katotohanan ng mabuting balita. Konti pa lang yun sa history. So, next one natin. Not only did he slaughter people by millions, but he target Christian specifically for a period of 3 decades. Ang 3 dekada ay 30 years. Tama po, no? So, sa loob ng 30 years sa pamumuno niya, ang tinarget niya, Kristiyano. Kaya siguro, closer than 60 million yung mga Kristiyanong napapatay niya. Sabi ko nga, kaunti pa lang yon sa history. May 6 million, may 60 million, at meron pang iba pa na sumunod. Itong si Mao, basta si sa China. From the moment that Mao took power in China in 1949, his killing spree started. At first, it was the nationalists, yung gusto niyang parusahan. Pero from 1958 to 1962, his great leap forward policy led to the deaths up to 45 million people. So sabi pa nga dito, easily making it the biggest episode of mass murder ever recorded over a period only for 4 years. So kung yung kanina is 60 million sa loob ng 30 years, ito naman sa loob ng 4 years,
ay mga Kristiyano, halos kumbaga 45 million. So, kaya nga mga kapatid, sabi ko nga kanina, may mga gospel na hindi totoo. At yung pinangahawakan natin ngayon ay nagbibigay ng maraming evidences para ipakitang totoo talaga ang salita ng Diyos. Hindi siya, Hindi siya kuro-kuro, hindi siya, anong tawag yun, yung mga fairy tale o mga kwentong barbero. Kundi pinatotohanan ng mga unang panahon at ng mga nangyayari sa paligid ng mga unang panahon, pinatotohanan ng salita, ng sulat, ng mga structure noon, ang salita ng Diyos, o especially itong gospel. So, mga kapatid, the purpose of this lesson, or our Bible study, sabi ng John chapter 20, verse 31, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ." Sabi ni John the Beloved, isinulat ang lahat ng ito para maintindihan mo, para maniwala kang si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa paniniwala mo na yan, magkaroon ka ng buhay sa pamagitan ng kanyang pangalan. Sabi nga, the more you get to know Jesus, the surer you are that He is reliable. That's the great evidence. Alam nyo kung ano lang magiging, sa kasalukuyan ano ang magiging patotoo ng Diyos para sabihing totoo ang kanyang salita? Ang buhay po natin. That's the great evidence na mapapakita natin sa panahon ngayon. Kung ang buhay natin ay nakaakma sa Panginoon, masasabi at mapapakita nating totoo ang salita ng Diyos. Di ba? At mapapakita natin at malalaman ng mga taong totoo nga na may Diyos. Sabi ng, siguro last verse, sabi ng kasulatan, halimbawa, kayo ay nagtitipon-tipon at nagmamahalan, nagkakaisa. At may isang hindi mananampalataya o naniniwala sa Diyos ang pumasok sa inyong tahanan. Ang magiging tanong, ano ang makikita niya? Ang sabi ng Bible, yung kung nakita niya ang pag-ibig at pagkakaisa, ang sabi niya, tunay na ang Diyos ay nasa inyo. So that's the great evidence na mapapakita natin patungkol sa Bible sa panahon ngayon. So tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid at pakinggan po natin, sige po, next slide po, ang sinasabi ng kasulatan. Sabi ng Isaiah chapter 53 verse 1 to 5, sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian na kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao, nagdanas siya ng hapdi at hirap, at walang sino man ang pumansin sa kanya, at binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay niyang inalis ni Jesus ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala ng maraming tao na ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. At patuloy na siya sa atin ng ating sarili sa muling paggunita ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, sa bawat araw, tunay ang pag-ibig niya sa ating lahat.
Dakilang Diyos, Ama namin, sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, siyasatin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Siyasatin mo po ang aming sarili upang sa ganon, sa paggunita at pag-alaala namin ng iyong katawan at You show